Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Rafael Reyes at inilaan ko ang aking buong karera sa pangangalaga ng kalusugan at kapakanan ng ating mga nakatatanda. Isa sa mga pinakamabigat na alalahanin na nakikita ko sa aking pagsasanay ay ang takot at katotohanan ng mga pagkahulog. Isang katotohanang nakakabahala na bawat idemeng segundo, isang nakatatanda sa ating bansa ang isinusugod sa ER dahil sa pagkahulog. Tunay na nakakatakot na istatistika iyan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na 5 simpleng pagbabago lamang sa paraan ng inyong paglakad ay maaaring makabawas ng malaki sa tsansang mangyari iyan sa inyo? Isipin ninyo ang paglakad ng may higit na kumpiyansa, ang paggagalaw sa buong araw nang walang palaging pag-aalala na mahuhulog at ang tunay na pakiramdam ng seguridad sa bawat hakbang. Libu-libong nakatatanda na ang sumubok ng mga pamamaraang ito at ang pagbuti sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay talagang kapansin-pansin. Handa na ba kayong matuto kung paano? Samahan ninyo ako dahil ang mga sikretong ito ay mas simple kaysa sa inyong inaakala at maaaring ito na ang solusyon na matagal nyo nang hinihintay. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Aling Elena, isang 72 taong gulang na biyuda mula sa Batangas. Tulad ng maraming senior nilalabanan ni Aling Elena ang lumalaking takot matapos makaranas ng 2 masasakit na pagkahulog. Isa mismo sa kanyang kusina at isa pa sa kanyang daanan ng sasakyan. Ang mga insidenteng iyon, tulad ng maiisip ninyo, ay lubhang yumanig sa kanyang kumpiyansa. Nagsimula siyang umiwas sa tao. Tumigil ang kanyang araw-araw na paglalakad. Sinimulan niyang iwasan ang mga hagdan at kalaunan kahit ang pag-iisip lamang na umalis ng bahay ay nagdudulot na sa kanya ng pagkabalisa. Pakiramdam niya ay unti-unting lumiliit ang kanyang mundo. Ngunit si Aling Elena ay palaban at hindi siya sumuko. Matapos niyang malaman ang 5 simpleng sikreto sa paglalakad na ating tatalakayin, ngayon nagsimulang magbago ang lahat. Sa loob lamang ng ilang maikling linggo, hindi lang siya muling naglalakad. Naglalakad na siya ng may bagong kumpiyansa, malaya mula sa patuloy na takot na mahulog. Ang kanyang lakas at balanse ay kahanga-hangang bumalik at tunay niyang naramdaman na nabawi niya ang kontrol sa kanyang buhay. Kung kaya ni Aling Elena ito, lubos akong naniniwala na kaya niyo rin. Kung nakaantig sa inyo ang kwento ni Aling Elena, hinihikayat ko kayong i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang praktikal na payo na idinisenyo upang tulungan kayong manatiling malakas, aktibo, at independiyente. Hindi nyo gugustuhing makaligtaan ang gabay na maaaring tunay na makapagpabago ng buhay. Unang sikreto sa paglalakad. Laging tumingin ng 4 na hakbang pasulong. Isa sa mga pinakamadalas na dahilan ng pagkahulog ay ang hindi pagkita sa mga balakid sa inyong dinaraanan. Maging ito man ay isang maluwag na bato, isang hindi pantay na bahagi ng bangketa, o isang nakalimutang hose sa hardin, napakadaling mag-focus ng husto sa inyong mga paa o kaya naman ay malibang sa mundo sa paligid ninyo. Kapag nangyari iyan, nawawala sa atin ang mahalagang pagkakataon na maiwasan ang mga potensyal na panganib. Dito nagiging napakahalaga
ng teknik na pagtingin ng 4 na hakbang pasulong. Sa halip na direktang tumingin sa inyong mga paa o tumingin sa malayo, sadyain ninyong ituon ang inyong mga mata, mga 4 na hakbang ang layo mula sa inyong nilalakaran. Mukhang napakasimple, alam ko, ngunit ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Bakit ito napaka-epektibo sa pamamagitan ng pagtingin ng kaunti pa sa unahan? Binibigyan ninyo ang inyong utak ng sapat na oras upang maproseso ang anumang paparating na mga balakid at makakilos ng naaayon bago pa kayo mismo makarating doon. Nagbibigay ito ng mahalagang dagdag na sandali upang ayusin ang inyong pagtapak, bahagyang baguhin ang inyong direksyon o simpleng ihanda ang sarili upang ligtas na malampasan ang hindi pantay na daan. Tingnan natin kung paano ito isinagawa ni Aling Elena. Mahilig siyang magpalipas ng oras sa kanyang hardin, ngunit sa kasamaang palad, ang mga daanan sa kanyang hardin ay puno ng mga panganib, tulad ng mga hose, hindi pantay na mga tapakan, at mabababang sanga. Bago niya sinimulan ang pagtingin ng 4 na hakbang pasulong, ilang beses na siyang muntik na mapahamak, natisod sa tusong hose na iyon o namali ng tapak sa bato at natapilok. Ngunit nang simulan ni Aling Elena na palagi ang tumingin sa unahan, nagbago ang lahat. Habang naglalakad siya sa kanyang mga daanan, nakatuon ang kanyang mga mata sa lupa, mga 4 na hakbang sa unahan niya na nagbigay daan sa kanya na madaling makita at maiwasan ang mga potensyal na makakatisod, tulad ng kilalang hose na iyon na tila laging sumusulpot kung saan. Namulaklak ang kanyang kumpiyansa at sa wakas ay nasiyahan na siyang muli sa kanyang hardin nang walang nangingibabaw na takot na mahulog. Tila ba natuklasan niya ang isang bago, mas may kamalayan at kontroladong paraan ng paglalakad. Kahanga-hanga kung paanong ang isang tila maliit na detalye, tulad ng kung saan mo itinutuon ang iyong tingin habang naglalakad, ay maaaring gumanap ng napakahalagang papel sa pag-iwas sa pagkahulog. Sa susunod na kayo ay lalabas, sadyain ninyong isagawa ito, tumingin sa unahan, mag-focus sa lupa, mga 4 na hakbang sa harap ninyo, at hayaan ang inyong utak na gawin ang mahalagang trabaho ng pagpapanatili sa inyong ligtas. At tandaan, ang teknik na ito ay kasing epektibo rin sa loob ng bahay. Ngayon, gawin natin itong tunay na praktikal. Kung kayo ay isa sa mga taong madalas tumingin sa inyong mga paa o sa lupa mismo sa harap ninyo oras na para sadyain ninyong baguhin ang ugaling iyan, ito ay tungkol sa pagbabago ng inyong tingin at pag-ampon ng isang mas maagap na paraan sa inyong paglalakad. Magsimula ng dahan-dahan. Subukan ito sa inyong mga paglalakad sa labas o kahit sa loob ng bahay sa isang ligtas at kontroladong lugar. Sa simula, maaaring mas madalas kayong tumingin sa paligid kaysa sa inyong nakasanayan, ngunit sa palagiang pagsasanay, ito ay magiging natural na lamang. Naranasan nyo na ba ang muntik nang mapahamak, natisod sa isang bagay na hindi nyo nakita kaagad? Marahil isang bitak sa bangketa o isang hindi inaasahang baitang. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba. Pag-usapan natin
kung paano nating lahat malilinang ang higit na kamalayan at manatiling mas ligtas habang naglalakad. Ito pa lamang ang una sa ating 5 simpleng sikreto sa paglalakad na idinisenyo upang lubos na mabawasan ang inyong panganib na mahulog at matulungan kayong mabawi ang inyong kalayaan. Manatili kayong kasama ko dahil ang susunod na sikreto ay isa na kahit si Aling Elena ay nagulat at nagkaroon ng napakalaking epekto sa kanyang kumpiyansa sa paglalakad. Siguradong hindi nyo ito gugustuhing makaligtaan. Pangalawang sikreto sa paglalakad, mag-focus sa paghakbang mula sa kong patungong daliri ng paa. Naranasan nyo na ba ang tila pagkaskas ng inyong mga paa kapag naglalakad, lalo na kapag pagod o medyo kinakabahan? Karaniwan itong tendensya sa marami, ngunit ang ugaling ito sa kasamaang palad ay maaaring magpataas ng inyong panganib na mahulog. Ang pagkaskas o paglalakad ng tapak ang buong paa ay nangangahulugang hindi ninyo nagagamit ng tama ang inyong mga kalamnan sa binti na maaaring mag-iwan sa inyong mas madaling matisod, madulas at matumba. Dito maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba ang paglipat mula sa kong patungong daliri ng paa. Sa halip na maglakad ng tapak ang buong paa o kaskasin ang inyong mga paa, sadyain ninyong igulong ang inyong paa mula sa sakong patungo sa daliri sa bawat hakbang. Ang simpleng pag-aayos na ito sa inyong paraan ng paglalakad ay hindi lamang nagpapahusay ng inyong balanse, kundi nagpapagana rin ng mga kalamnan sa inyong mga binti at paa ng mas epektibo. Ito naman ay nagpapataas ng katatagan at kontrol sa inyong mga galaw. Nang unang sinimulang isagawa ni Aling Elena ang teknik na ito, aminado siyang nag-aalinlangan siya. Kakaiba ang pakiramdam sa simula. Tutal ilang dekada na siyang naglalakad sa parehong paraan. Madalas ay tapak ang buong paa at kumakaskas lalo na kapag pagod. Ngunit bilang tunay na palaban, nagpasya siyang subukan ito ng husto. Sa simula medyo mahirap ito. Sanay na ang kanyang katawan sa pagkaskas kaya't ang kilos mula sa kung patungong daliri ng paa ay hindi natural. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang araw ng palagiang pagsisikap, nagsimulang mapansin ni Aling Elena ang tunay na pagkakaiba. Mas matatag ang kanyang mga hakbang at kitang-kita ang pagbuti ng kanyang balanse. Hindi na niya nararamdaman ang nakakabahalang pakiramdam na tila matutumba siya sa bawat hakbang. Bakit napaka-epektibo ng teknik na ito? Ang paggulong ng inyong paa mula sa kung patungong daliri ay nagpapagana sa natural na arko ng inyong mga paa at sa inyong mga kalamnan sa binti calf muscles hita at maging sa inyong core. Kapag ginagamit ninyo ang inyong buong binti para itulak ang sarili pasulong, napapanatili ng inyong katawan ang mas mahusay na pagkakaayos na lubos na nagbabawas sa posibilidad na matisod o mawalan ng balanse. Ang susi dito ay ang unti-unting pagbabago ng inyong paraan ng paglalakad. Hindi kailangang madaliin ang prosesong ito. Magsimula sa pamamagitan ng pagsasanay sa mabagal at sinasadyang bilis, binibigyang pansin kung paano gumagalaw ang inyong mga paa sa bawat hakbang. Isipin ninyo ang inyong paa bilang isang banayad na rampa gumugulong mula sa kung patungong daliri sa halip na isang patag na ibabaw na tumatama lamang sa lupa. Palagi ang isinagawa ito
ni Aling Elena at pagkatapos ng ilang linggo, ramdam na ramdam ang pagkakaiba. Naging mas makinis ang kanyang mga hakbang, bumuti ang kanyang postura, at higit sa lahat, naramdaman niyang mas matatag siya at hindi gaanong napapagod sa kanyang mga paglalakad. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-iwas sa pagkahulog. Ito ay tungkol sa pakiramdam na mas malakas at mas may kontrol sa kanyang katawan. Narito ang isang mabilis na tip para matulungan kayong magsanay. Subukang maglakad sa paligid ng inyong bahay o sa isang pamilyar na lugar sa labas, nagpo-focus sa isang paa bawat pagkakataon. Isipin na gawing mabagal at intensyonal ang inyong mga galaw. Talagang damhin ang paglipat ng bigat mula sa inyong sakong patungo sa inyong daliri habang naglalakad. Sinisiguradong hindi ninyo minamadali ang mga hakbang. Kahit ang paglalaan lamang ng 5 minuto bawat araw sa pagsasanay na ito ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbuti sa inyong balanse at kumpiyansa. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang teknik na ito mula sakong patungong daliri ng paa ay maaari ring makatulong na mapabuti ang inyong tibay. Sa pamamagitan ng mas mahusay na paggamit ng inyong mga kalamnan, mapapansin ninyong mas mabagal kayong mapagod at mas magiging masigla kayo sa inyong mga paglalakad. Dagdag pa sa paglipas ng panahon, malamang na mapapansin ninyong mas tuwid na kayong maglakad ng may higit na kagaanan at may mas kaunting takot na matisod sa hindi pantay na lupa. Bigyan nyo na ba ng pansin kung paano gumagalaw ang inyong mga paa kapag naglalakad? Madalas ba kayong kumaskas o sapat ba ang pag-angat ninyo ng inyong mga paa? Pakishare naman ang inyong mga gawi sa paglalakad sa comment section sa ibaba at ipaalam sa amin kung nasubukan nyo na ang teknik na mula sa akong patungong daliri ng paa. Pangatlong sikreto sa paglalakad, huminto at magbalanse kada 20 hakbang. Kapag kayo ay naglalakad sa labas, medyo madaling masanay sa isang komportableng ritmo at patuloy lang sa paggalaw, lalo na kung nakapokus kayo sa pagpunta mula sa punto A patungo sa punto B. Gayunpaman, minsan ang patuloy na paggalaw na iyon ay maaaring mag-iwan sa ating pakiramdam na medyo hindi matatag, lalo na sa hindi pantay na mga ibabaw o kapag pagod na tayo. Narito kung paano gumagana ang simple ngunit epektibong sikretong ito. Kada mga 20 hakbang, huminto sandali. Tumayo ng tuwid na ang mga paa ay magkasing lapad ng balikat at panatilihin ang inyong balanse ng humigit kumulang 10 segundo. Mukhang napakasimple, hindi ba? Ngunit ang maikling sandali ng pagtigil na ito ay tumutulong na sanayin ang inyong panloob na katatagan at epektibong nire-reset ang kamalayan ng inyong katawan. Partikular itong kapaki-pakinabang kung kayo ay naglalakad sa hindi pantay na lupa, nakakaranas ng pagod sa mga binti o sinusubukang panatilihin ang inyong balanse sa mas mahabang paglalakad. Bakit napakalaking tulong ng paghintong ito kapag sinasadya ninyong huminto at mag-focus sa pagbalanse? Binibigyan ninyo ang inyong katawan ng pagkakataong mag-reset. Ang gawaing ito ay nagpapagana sa inyong mga kalamnan, sa core at binti sa paraang iba kaysa sa patuloy na paglalakad. Sa pamamagitan ng pagpapagana sa mga kalamnang ito
Sa maikli at nakapokus na mga sandali, nagkakaroon kayo ng mas malalim na koneksyon sa likas na katatagan at kontrol ng inyong katawan. Ang ganitong uri ng intensyonal na paghinto ay tumutulong sa inyong mabawi ang kamalayan sa inyong postura at balanse sa paraang madalas ay hindi pinapayagan ng patuloy na paggalaw. Para kay Aling Elena, ang sikretong ito ay talagang nagpabago ng lahat. Medyo kinakabahan siya sa paglalakad sa mga hindi pantay na daanan sa kanilang lugar at sa sarili niyang hardin dahil mas madalas siyang natitisod sa maliliit na balakid. Sanay siyang maglakad ng medyo mabilis, ngunit matapos matutunan ang teknik na ito, sinimulan ni Aling Elena na isama ang 10 segundong paghinto para magbalanse kada 20 hakbang. Ang unang napansin niya ay ang tumaas na kamalayan sa kanyang kapaligiran. Kapag humihinto siya para magbalanse, mas nararamdaman niyang kontrolado niya ang kanyang mga galaw. Sa halip na magmadali sa kanyang paglalakad at malagay sa panganib na matisod sa maliit na bato o hindi pantay na semento, nagagawa niyang gamitin ang sandaling iyon para itama ang kanyang postura, ayusin ang kanyang pagtapak at ihanay muli ang kanyang katawan. Ang pangalawa at kasing halaga na napansin ni Aling Elena ay ang malaking pagtaas ng kanyang kumpiyansa. Ang paghintong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng pisikal na balanse. Ito rin ay tungkol sa pagkakamit ng mental na kalinawan. Sa bawat paghinto at muling pag-focus niya, mas nararamdaman niyang nakasentro at ligtas siya. Hindi na niya nararamdaman na sinusubukan lang niyang matapos ang kanyang paglalakad. Sa halip, aktibo siyang nakikibahagi sa bawat hakbang, binibigyang pansin ang kanyang katawan at kung paano ito gumagalaw. Ang pag-reset ng balanse na ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga senior dahil tumutulong itong kontrahin ang pakiramdam ng kawalan ng katatagan na minsan ay kaakibat ng pagtanda. Habang tayo ay tumatanda, hindi laging kasing bilis tumugon ang ating katawan tulad ng dati at ang ating pakiramdam ng balanse ay mas madaling makompromiso. Ang mga maikling paghintong ito ay nagsisilbing mini check-in na tumutulong sa inyong manatiling nakatayo ng matatag sa buong paglalakad. Narito kung paano isagawa ang paghinto para sa pag-reset ng balanse. Magtakda ng bilis. Habang naglalakad, bumilang ng 20 hakbang, pagkatapos ay huminto ng tuluyan. Siguraduhin ang inyong mga paa ay magkasing lapad ng balikat at mag-focus sa pagpapanatiling tuwid ng inyong postura at pantay na naipapamahagi ang inyong bigat sa pagitan ng dalawang paa. Paganahin ang inyong core, bahagyang higpitan ang inyong mga kalamnan sa tiyan. Nakakatulong ito upang patatagin ang inyong katawan at mas epektibong mapapagana ang inyong mga kalamnan sa core at ibabang bahagi ng katawan. Panatilihin ang inyong balanse sa loob ng 10 segundo. Huwag madaliin ang bahaging ito. Tumayo ng tuwid, mag-focus sa inyong paghinga at panatilihin ang posisyon ng mga 10 segundo. Kung nararamdaman ninyong nagsisimula kayong umuga, dahan-dahang ayusin ang inyong posisyon hanggang sa maramdaman ninyong balanse at matatag na muli. Ulitin, ipagpatuloy ang siklong ito. Maglakad ng 20 hakbang huminto
at panatilihin ang inyong balanse sa loob ng 10 segundo. Malamang na mapapansin ninyo na ang simpleng teknik na ito ay nagpapabuti ng inyong pangkalahatang katatagan sa paglipas ng panahon. Bakit ito napaka-epektibo? Ang sikretong ito ay tumutulong na ma-develop ang muscle memory para sa balanse. Sa pamamagitan ng pagsasanay nitong maliit at regular na paghinto, nagiging mas mahusay ang inyong katawan sa pagpapanatili ng katatagan sa pang-araw-araw na sitwasyon, madalas nang hindi nyo na kailangang isipin pa ito ng sadya. Ang tunay na kagandahan ng sikretong ito ay nasa kasimplihan nito. Hindi ito nangangailangan ng espesyal na kagamitan at maaari nyo itong isagawa halos kahit saan anumang oras. Hinihikayat ko kayong subukan ang teknik na ito sa susunod na kayo ay maglalakad. Naniniwala akong mararamdaman ninyo ang pagkakaiba. Ipaalam sa amin kung kumusta ito para sa inyo. Nasubukan nyo na bang huminto para i-reset ang inyong balanse habang naglalakad? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa comments. Pang-apat na sikreto sa paglalakad, iwagayway ang mga braso ng natural. Kapag iniisip ninyo ang paglalakad, malamang na ang inyong mga binti ang unang pumapasok sa inyong isip, tama. Ngunit narito ang isang bagay na maaaring hindi ninyo naisip. Ang inyong mga braso ay gumaganap ng isang nakakagulat na mahalagang papel sa pagtulong sa inyong mapanatili ang balanse at katatagan habang naglalakad. Madaling makaligtaan ang epekto ng paggalaw ng braso, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ngunit ang pagpayag na natural na umindayog ang inyong mga braso ay maaaring aktwal na mapabuti ang inyong forma sa paglalakad sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Bakit napakahalaga ng paggalaw ng braso? Kung nasubukan nyo nang maglakad na naninigas o mahigpit na nakadikit sa tagiliran ang inyong mga braso, malamang na napansin ninyong kakaiba ang pakiramdam at maaari pa ngang makasira sa inyong balanse. Kapag naninigas ang inyong mga braso, hindi makakagalaw ng maayos ang inyong katawan. Maaari nitong guluhin ang inyong natural na ritmo at maging sanhi ng pagkasira ng inyong balanse. Sa kabilang banda, ang natural na pag-iindayog ng inyong mga braso, ang paraang likas na gustong gumalaw ng inyong katawan, ay makakatulong na magdagdag ng momentum sa inyong hakbang na ginagawang mas walang hirap at kontrolado ang bawat hakbang. Ang pinakamagandang bahagi, nakakatulong din itong bawasan ang tensyon sa inyong itaas na bahagi ng katawan at maaari pang mapabuti ang inyong postura. Sa pamamagitan ng pagpayag na dahan-dahang umindayog ang inyong mga braso, kasalungat ng inyong mga binti, kanang braso pasulong, kasabay ng kaliwang binti, kaliwang braso pasulong kasabay ng kanang binti, pinapanatili ninyong aktibo ang inyong itaas na bahagi ng katawan. Ito ay humahantong sa mas mahusay na koordinasyon sa pagitan ng ibaba at itaas na bahagi ng inyong katawan, at ang koordinasyong ito ay susi sa pag-iwas sa pagkahulog at pagpapanatili ng tuloy-tuloy na paggalaw habang naglalakad. Para kay Aling Elena, medyo kakaiba ang pag-aayos na ito sa simula. Nasanay na siyang panatilihing medyo tahimik at mahigpit na nakadikit sa kanyang tagiliran ang kanyang mga braso. Marahil ay nararamdaman ang isang uri ng kontrol sa paggawa nito.
Nang una niyang sinadyang iwagayway ang kanyang mga braso, inamin niyang medyo nahihiya siya, nag-aalala na baka mukha itong katawa-tawa. Narito kung paano natural na iwagayway ang inyong mga braso. Relaxin ang inyong mga balikat. Magsimula sa pamamagitan ng sadyang pagre-relax ng inyong mga balikat at braso. Kung may tensyon sa inyong itaas na bahagi ng katawan, ang tensyong iyon ay madaling bumaba sa inyong mga binti at gawing mas mahirap ang paglalakad kaysa sa nararapat. Hayaang umindayog ang inyong mga braso kasalungat ng inyong mga binti. Habang pasulong ang inyong kaliwang paa, dapat natural na umindayog pasulong ang inyong kanang braso at ganon din sa kabaligtaran. Ang natural na koordinasyon ng braso-binti na ito ay mahalaga para mapanatiling maayos ang pagkakaayos ng inyong katawan at mapanatili ang magandang balanse. Panatilihing banayad ang pag-indayog. Talagang hindi kailangang pilitin ang malaki at eksaheradong pag-indayog ng braso. Sa halip, hangarin ang isang relax at natural na paggalaw. Dapat komportableng gumalaw ang inyong mga braso kasabay ng ritmo ng inyong paglalakad. Paganahin ang inyong core. Habang umiindayog ang inyong mga braso, dahan-dahang paganahin ang inyong mga kalamnan sa core upang makatulong na patatagin ang inyong katawan. Makakatulong ito upang maiwasan ang hindi kinakailangang pag-ikot ng inyong katawan na hahantong sa mas kontrolado at episyenteng paggalaw. Magsanay ng paunti-unti. Kung hindi pa kayo masyadong nagpo-focus sa paggalaw ng inyong braso habang naglalakad, maaaring medyo kakaiba ito sa simula. Normalan lang iyan. Magsimula sa pamamagitan ng pagsasanay ng paunti-unti. Marahil ay mag-focus sa sadyang pag-iindayog ng inyong mga braso sa loob lamang ng 5 hanggang 10 minuto habang naglalakad. At pagkatapos ay unti-unting dagdagan ang tagal habang nagiging mas komportable at natural ito. Bakit ito napaka-epektibo? Ang natural na pag-iindayog ng inyong mga braso ay nakakatulong na maiwasan ang naninigas na postura na maaaring kahirapan ng maraming senior. Habang tayo ay tumatanda, madaling mahulog sa isang kuba o naninigas na tindig na maaaring mag-ambag sa pananakit ng likod, pangkalahatang discomfort, at mahalaga, isang mas mataas na panganib ng pagkahulog. Sa pamamagitan ng pagpayag na natural na gumalaw ang inyong mga braso, pinapatibay ninyo ang tamang postura at pinapabuti ang pangkalahatang pagiging tuloy-tuloy ng inyong paggalaw. Hinihikayat din nito ang mas maraming momentum habang naglalakad. Kapag ang inyong mga braso ay umiindayog kasabay ng inyong mga binti, nagsisilbi silang pambalanse na tumutulong na itulak ang inyong katawan pasulong ng may mas kaunting pagsisikap. Ito ay isang banayad ngunit makapangyarihang paraan upang gawing mas episyente ang inyong paglalakad, na lalong mahalaga kapag naglalakad kayo ng mas malayo o dumadaan sa hindi pantay na mga ibabaw. Si Aling Elena ay tunay na namangha kung paanong ang isang tila maliit na pagbabago ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa kanyang paglalakad. Ang natural na pag-indayog ng braso ay hindi lamang nagpabuti sa kanyang postura, kundi nagbigay din sa kanya ng hindi inaasahang dagdag na enerhiya at kumpiyansa.
Sa halip na maramdamang parang isang pabigat ang bawat hakbang, natagpuan niya ang sarili na naglalakad ng may mas makinis at mas tuloy-tuloy na hakbang, at ang kanyang takot na mahulog ay unti-unting nawala. Naisip niyo na ba kung paano gumagalaw ang inyong kumani na hindi magaw ang inyong mga braso kapag naglalakad? Hinihikayat ko kayong subukan ang natural na pag-iindayog ng braso na ito sa susunod na kayo ay maglalakad, at ipaalam sa amin kung ano ang pakiramdam nito sa comments. Panlimang sikreto sa paglalakad: magplano ng ligtas na ruta bago maglakad. Aminin natin minsan ang kapaligiran na pinipili nating lakaran ay maaaring mas mapanganib kaysa sa ating lubos na napagtatanto. Ang mga hindi pantay na bangketa, mahinang kondisyon ng ilaw, mga bitak sa semento, o kahit na hindi pamilyar na daan ay maaaring magpakita ng mga nakatagong panganib na lubhang nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Ngunit narito ang isang tunay na makapagpapabagong sikreto sa paglalakad. Paunang planuhin ang inyong mga ruta sa paglalakad upang aktibong maiwasan ang mga panganib na ito. Maraming nakatatanda na lubos na nauunawaan ang nananatili sa parehong pamilyar na mga daanan sa paglalakad dahil sa ugali. Gayunpaman, ang ilan sa mga madalas na daanang ito ay maaaring hindi ligtas nang hindi ninyo man lang lubos na namamalayan. Maging ito man ay isang daan malapit sa inyong bahay na may mga bitak na bangketa na natutunan nyo ng iwasan, o isang madilim na kalye kung saan kompromiso ang visibility, ang paglalaan ng oras upang magplano ng maaga at maghanap ng mas makinis at mas ligtas na mga alternatibo ay maaaring magdulot ng napakalaking pagkakaiba sa pag-iwas sa pagkahulog. Ito mismo ang ginawa ni Aling Elena nang makilala niya ang mga likas na panganib na kaugnay ng kanyang karaniwang mga paglalakad sa gabi. Ang kanyang regular na ruta ay sa kasamaang palad ay kinatatangian ng mga bitak na bangketa, at habang papalubog ang araw, ang mahinang ilaw ay lalong nagpapahirap na makita ang anumang potensyal na mga balakid. Inamin ni Aling Elena na kinakabahan siya sa tuwing lalabas siya, at ang panganib na mahulog ay palaging nasa kanyang isipan. Bakit napaka-epektibo ng paunang pagpaplano ng inyong ruta? Kapag naglalakad kayo sa hindi pamilyar o potensyal na mapanganib na mga lugar, natural na mas alerto kayo na maaaring gawing mas nakaka-stress ang paglalakad kaysa sa kasiyasya. Kung mas maraming mental na enerhiya ang kailangan ninyong ilaan sa aktibong pag-iwas sa mga balakid, mas kaunting atensyon ang maibibigay ninyo sa aktwal na paglalakad mismo. Ang tumaas na pagkabalisa na ito ay maaaring lumikha ng tensyon sa inyong katawan na ginagawa kayong mas madaling magkamali sa paghakbang at maaksidente. Narito kung paano paunang planuhin ang inyong mga ligtas na ruta sa paglalakad. Suriin ang inyong kasalukuyang mga daanan sa paglalakad. Kritikal na tingnan ang inyong mga regular na ruta. May mga bitak ba sa bangketa? Mga hindi pantay na ibabaw? Mga lugar na may mahinang ilaw? May mga bahagi ba kung saan palagi kayong nakakaramdam ng pagkabalisa o hindi gaanong ligtas? Maghanap ng mas mahuhusay na opsyon. Galugarin ang inyong lokal na lugar. May mga parke ba truck ng paaralan o tahimik na mga kalye sa subdibisyon
na may makinis na semento at sapat na ilaw. Ang mga alternatibong ito ay maaaring mukhang maliit na pagbabago lamang, ngunit maaari nilang lubos na mabawasan ang inyong panganib na mahulog. Gawing ugali, kapag natukoy na ninyo ang mas ligtas na mga ruta, sadyain ninyong isama ang mga ito sa inyong regular na routine sa paglalakad. Kung sanay kayong maglakad sa isang partikular na oras ng araw, subukang panatilihin ang schedule na iyon, ngunit sa inyong bagong napili at mas ligtas na daan. Isaalang-alang ang mas maiikling at ligtas na paglalakad kaysa sa mas mahahaba at mapanganib. Tandaan, kahit ang mas maikling paglalakad sa ligtas na ibabaw ay maaaring magkaroon ng mas malaking positibong epekto sa inyong kagalingan at kumpiyansa kaysa sa mas mahabang paglalakad sa mapanganib na lugar. Ang 15 minuto ng ligtas at kasiyasyang paglalakad ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa 30 minuto na ginugol sa pagkabalisa sa pag-navigate sa isang hindi pantay o madilim na ibabaw. Sa simula, hindi pa lubos na napagtatanto ni Aling Elena kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang kapaligiran sa kanyang kumpiyansa at kaligtasan. Matapos malaman ang kahalagahan ng paunang pagpaplano ng ligtas na mga ruta, nagpasya siyang gumawa ng isang makabuluhang pagbabago. Ang kanyang bagong routine na kinabibilangan ng paglalakad sa track ng lokal na paaralan ay parang isang hininga ng sariwang hangin. Ang makinis at patag na ibabaw ay nagbigay ng napakalaking kapayapaan ng isip, at ang maliwanag na daan ay nagbigay daan sa kanya na malayang makapaglakad ng walang palaging pag-aalala na matitisod. Ang kanyang pagkabalisa tungkol sa pagkahulog ay kapansin-pansing nabawasan, at sa wakas ay nakapag-focus na siya sa kasiyahan ng kanyang paglalakad sa halip na palaging nag-i-scan sa lupa para sa mga nakatagong balakid. Ang simpleng pagbabagong ito, ang pagpili na maglakad sa isang maliwanag at patag na ibabaw, ay nagdulot ng lahat ng pagkakaiba para kay Aling Elena. Nakukuha pa rin niya ang kanyang mahalagang pang-araw-araw na ehersisyo, ngunit ngayon ay may mas kaunting panganib. Bilang direktang resulta, tumaas ang kanyang kumpiyansa, at ang paglalakad ay muling naging isang masaya at nagpapasiglang bahagi ng kanyang araw. Nagpalit na ba kayo ng inyong ruta sa paglalakad para partikular na maiwasan ang mga panganib? Ano ang inyong paboritong ligtas na daanan sa paglalakad? Gusto naming marinig ito sa comments. Ngayon, si Aling Elena ay araw-araw nang naglalakad kasama ang kanyang lokal na grupo sa paglalakad, at sa totoo lang, hindi ninyo paniniwalaan ang transformasyon. Wala nang takot na mahulog, wala nang paggiwang-giwang sa bawat hindi tiyak na hakbang. Sa halip, makikita ninyo ang matatag at kumpiyansang mga hakbang at ang malinaw na kaalaman na siya ay muling may kontrol sa kanyang sariling katawan. Ang 5 simpleng pag-aayos sa paglalakad na ito ay tunay na nagbigay sa kanya ng kanyang kalayaan, at taos-puso akong naniniwala na magagawa rin nila ito para sa inyo. Kung nakita ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button na iyan, at higit sa lahat, ibahagi ito sa isang tao sa inyong buhay na sa tingin ninyo ay kailangang marinig ang mensaheng ito ngayon. Isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya,
isang kapitbahay. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang praktikal at totoong buhay na mga tip na naglalayong panatilihin kayong aktibo, malusog at ligtas, lalo na habang tinatahak natin ang mga taon pagkatapos ng edad na 60. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga taon ng pagtatrabaho kasama ang mga kahangahangang nakatatanda tulad ni Aling Elena. Ang maliliit at palagiang pagbabago ay madalas na nagbubunga ng pinakamalalim at pangmatagalang mga resulta. Hindi ito tungkol sa pagbabago ng inyong buong buhay ng magdamag. Ito ay tungkol sa pag-ampon ng simple at kayang gawin na mga estratehiya tulad ng mga sikretong ito sa paglalakad at pagsasama ng mga ito sa inyong pang-araw-araw na routine. Bawat hakbang na inyong ginagawa ng may higit na kamalayan at kaligtasan ay isang hakbang patungo sa pagpapanatili ng inyong kalayaan, inyong kumpiyansa at inyong kasiyahan sa paggalaw. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng mga maliliit na pag-aayos na ito upang makagawa ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng inyong buhay. Pakiusap ibahagi ang inyong mga saloobin, inyong sariling mga tip o anumang mga katanungan na maaaring mayroon kayo sa comment section sa ibaba. Lumikha tayo ng isang sumusuportang komunidad na nakatuon sa aktibo at malusog na pagtanda. Patuloy tayong gumalaw ng ligtas at may kumpiyansa